Sa mga balak pong bumili dyan guys ng Redmi A7 Pro, si Poco C71 Pro na lang po yung bilhin natin. Dahil isang smartphone lang naman sila. Literal po silang same specs lang. Pero pagdating po sa may presyo, malaki po yung matitipid natin. Dito po kay Poco C81 Pro. Nasa around 6,000 po guys yung presyo ng Redmi A7 Pro. Pero si Poco C81 Pro guys, is nasa around 5,000 lang po yung presyo niya. Actually guys, nag-sale pa nga po siya kagabi ng kulang 5,000 lang. Di hamak po na mas sulit po itong kunin. Itong si C81 Pro, compare nga po kay Redmi A7 Pro. Sa totoo guys, ang isang dahilan kung bakit maganda pa rin po ang mga entry level ngayon is dahil meron pa rin po sila mga headphone jack. Habang yung mga budget phone to mid-range phone, wala na po sila mga headphone jack. Hindi nga lang din po yan guys dahil sa mga entry level lang po tayo makakuha ng SD card slot. Dahil sa mga ibang mga budget phone po ng mga smartphone ngayon or even nga po sa mga mid-range phone, wala na po sila mga SD card slot. Saka wala na po silang mga headphone jack. Guys, pansin ko lang mukhang new normal na talaga ang mga Unisoc T7250 nga po na processor. Ngayon pong 2026, sa around 5,000 to 7,000 nga po na presyo. Dahil kailan lang po yung ganyang klase ng processor is mga nasa smartphone lang po na kulang 5,000 lang. Yung iba nga po nasa around 3,000 pa. Guys, kung sakaling Poco C71 pa rin po yung gamit nyo ngayon, mas okay po guys na mag-stick po muna kayo dyan. Dahil yung specs po ng Poco C71 last year, saka po ng Poco C81 Pro ngayon, guys, almost identical pa rin po sila ng specs. Actually, isa lang po yung na-upgrade sa kanya. Pero guys, meron din po na downgrade dito. Meron pa rin po siyang 6.9 inches na merong IPS LCD display, na meron pong 120Hz sa refresh rate, 720p po guys sa resolution. Saka po teardrop notch pa rin po ng camera. Ang problema lang guys, dating 32 megapixel po ang Poco C71. Pero dito po sa may bagong version, naging 13 megapixel na po siya. Wala talaga guys. 99% po ng mga smartphone ngayon is tinamaan po talaga ng AI. Saka same din po ng Redmi A7 Pro. Naka-UFS din po siya na storage type. Kaya okay pa rin po siyang gamitin. Mabilis pa rin po siyang gamitin para po sa isang entry level ngayon. Dahil meron pa rin po talaga guys na nagbibigay po ng mabagal na storage type dito nga po sa mga entry level. Buti naman guys, karamihan po is mga naka-UFS na. Guys, itong mga unang buwan nga po ng 2026, lagi ko po sinasabi sa inyo na para bang overpriced yung mga smartphone po na merong Unisoc T7250 nga po na processor dahil masyado po siyang mahal. Pero ngayon guys, mukhang binigyan po tayo ng good news ni Oppo. Dahil yung bagong smartphone po nila na Oppo A6C, guys, ang presyo po ng smartphone na yon is nasa 10,000. Pero yung processor po niya is kasing lakas lang po ng Poco C81 Pro ngayon. Pero 5,000 lang po yung presyo na to. Pero si Oppo guys, 10K po yung presyo niya. Kaya talagang wala po tayong magagawa. Mukhang kailangan po natin tanggapin na yung mga bagong smartphone po ngayon is talagang nagmahal po yung presyo. Kaya mas okay pa rin po kung titingin po muna tayo bago po tayo bumili ng bagong smartphone nga. Dahil sigurado naman guys, mahal man yung smartphone na to, pero meron pa rin pong mas mahal sa kanya na talagang overpriced. Tapos meron pa ako nabalitaan na bagong labas po na smartphone ngayon. Hinahay po guys yung malaking battery. 10K din po yung presyo. Guys, pero yung processor po niya is kasing lakas lang din po na to. Hindi ko sure guys kung gagawin ko po siya ng review dahil hindi pa ako nakaka-order. Yung bagong smartphone po ni Realme na Realme P4X. Guys, 10K po yung presyo niya. Malaki yung battery niya. Sa pagkakaalala ko parang 8,000 yata yung battery niya. Pero nung tinignan ko po yung processor niya is kasing lakas lang po siya ng Poco C81 Pro na 5,000 lang po yung presyo. Ang isang malaking upgrade lang po ng Poco C81 Pro compare nga po sa may last year model is itong mas malaking battery nga po niya. Dahil naka 6,000 na battery po siya. Compare po sa may last year model na nasa around 5,000 lang po yung battery. Actually po guys, yun lang naman ang hype ngayon sa mga bagong smartphone po na lumalabas ngayon. Guys, nagmamahal nga po yung mga presyo nila. Bumababa po yung mga RAM. Bumababa po yung mga storage. Pero buti naman kahit papano, tinataas po nila yung battery. Pero guys, syempre wag po kayo magpapahype sa mga battery po ng mga smartphone ngayon. Kaya mas okay po rin po talaga na bago po tayo bumili ng bagong smartphone, mag-research po muna tayo para po yung mabili natin, yung talagang sulit po. Hindi yung magugulat ka, same phone lang pala yung nabili mo, pero merong mas murang presyo compare nga po sa nabili natin. Guys, maganda lang po ang smartphone na to kung pang backup phone lang or kung pang Facebook lang. Huwag din kayo magpapahype sa napakataas nga po na antuto ng smartphone na to na nasa around 400k nga po or kulang to 400k. Dahil ang totoong score lang po talaga guys ng processor na to is nasa around 200k lang. Baka magulat ka yung lumang smartphone mo na 2 to 3 years old na.
Tapos yung Antutu score lang nun is nasa 200k lang. At gusto mo nang palitan yan. Tapos nakita mo tong si Poco, nasa around 400k siya or kulang 400k. Syempre mapapaisip ka, uy medyo magandang upgrade na nga yun. Compare nga po sa may lumang smartphone mo na mababa yung performance. Ang problema po guys, pagka po nabili nyo na, yung bagong smartphone nga po na yan, na merong mataas na Antutu score, compare po sa may lumang smartphone nyo. Guys, pagdating po sa may actual na performance, is same lang po sila. Wala po silang pinagkaiba. Dahil pagka po nilagay nyo po ng bagong Antutu, yung lumang smartphone nyo na meron pong 200k po na Antutu score, magugulat ka, aabot din po yan ng kulang 400k. Dahil sa may Antutu version lang po nagkakatalo yan. Hindi po sa may actual na performance. Kaya wag po kayo magpapahype base sa mga Antutu score nga po ng mga bagong smartphone ngayon. Especially po sa mga entry level. Dahil wala po silang malaking difference sa performance po nila. Tumataas lang po yung presyo. Pero yung performance, same pa rin po yan ng mga lumang smartphone nyo. Kaya kung bibili ka nga guys ng bagong smartphone ngayon, mas okay po talaga kung yung mabibili natin is yung meron pong malaking discount. Hindi po sa may SRP. Dahil kung SRP guys, masyado pong masakit yung presyo. Pero yung specs po na makukuha natin, mababa pa guys. Meron po tayong link dyan sa may description. Baka sakali yung maging presyo po ulit niya is yung around 4,000. Malay nyo guys, makakuha po tayo ng malaking discount. Yun lang po. Thanks for watching.